Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Financial challenges natin and how to build a solid financial foundation. Ano mo tong X-curve concept and how money works. Tapos yung other half is about ng business opportunity no, kapag naging member tayo sa IMG. So, ano yung mga benefits na makukuha natin? So, why IMG sa total financial solution company? Then, the last yung action step, no, yung implementation yung natutunan natin. So, pakilala ko lang yung sarili ko. So, I'm Engineer Jihad Capistrano. Isa akong registered electronics and communications engineer. So, yung last na trabaho ko as a network engineer no, sa Verizon. So, isa siyang telecommunication company sa US. So, yung ginagawa namin, no, mayroon kami mga kliyente. Yung Kaiser sa US, isa sa kliyente namin. So, kami yung nagma-manage no, ng network nila. So, pag nagka-problema, so kami yung nag-aayos ng connection, may internet connection nila, ganun. So, yung trabaho ko doon, ay yung operation ng company is 24 hours, no? So, 24/7. So, shifting kami, no? So, 3 shifts. So, pabago-bago talaga yung oras mo. So, every 6 weeks, so bago naman yung schedule. So, palagi ka nag-a-adjust no, sa trabaho. Tsaka oras. Tapos natutunan ko nalaman ko yung IMG no, nag-attend ako nung financial coaching no seminar, may bayad kay Brother Bo. So naghanap ako saan ba ako may naipon ako, saan ko ba ilalagay no na mas mataas yung interest, ang liit ng interest sa bangko. So nag-attend ako doon, nagustuhan ko yung coaching kasi gusto ko kasi walang wala akong alam niyo sa investment, kung saan ko ba paano ko ba i-manage yung pera. So nag-attend ako nung coaching event no. So may bayad siya, 2-day event. So isa yung nag-present yung IMG. So nagustuhan ko yung concept kasi total solution siya na hindi lang puro investment no. So practical siya, simple yung concept, ma-apply natin sa buhay natin. So after no nag-attend ako nung event, so Friday, Saturday yun. So Monday pumunta agad ako sa Makati Financial Center no para nag-register agad ako. Nag-start agad ako sa investment ko. So nagpa-member agad ako ng membership sa IMG. So ngayon kami mag-asawa, para na kaming full-time na financial educator. So laking tulong no yung IMG sa buhay namin, sa nabago talaga yung buhay namin. So kung hindi ako nag-IMG, so doon pa rin ako sa trabaho ko no na bago-bago yung oras no, hindi mo hawak yung oras kung gusto mo magbakasyon. So magpapaalam, pahirapan pa yung paalam no para mapagbakasyon ka sa boss kasi 24 hours na yung operation, may impact pag nawalan, pagkulang. So, laking tulong sa amin mag-asawa yung IMG. So, sino ba si IMG? So, International Marketing Group. So, na-establish siya noong 2002 pa. So, ngayon isa na sa biggest no, and fastest growing financial service company in the Philippines today. So, what we do is we assist families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So pag-usapan natin yan mamaya kung paano ba mag-build ng solid financial foundation. So ito yung office ng IMG sa 9th floor no, Kings Court Building 1. So ngayon nasa 8 million and counting na no yung campaign. So 30 million by 2030 financial literacy campaign. So after this presentation, isa na kayo sa dito sa bilang. Mas magdagdagan na yan ng bilang. So ano yung mission ni IMG? To help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. So ang ganda ng mission no kasi sa company natin, di naman mission ng company no na payamanin yung mga empleyado no, yung mga
yung mga family. So dito lang talaga sa IMG ito yung isa sa mga nagustuhan ko, yung mission na makatulong no sa ibang tao, no, hindi lang sa sarili mong pamilya, sa ibang pamilya din na paano ba maturuan sila paano i-build yung wealth nila. Then to make walang maiwan na family natin, no. So lahat kailangan nating maturuan. So ambition is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. So ang ganda ng vision na dati yung pwede lang makapag-invest no sa stocks is yung mga mayayaman lang kasi ang mahal ng pag mag-open ka ng account no, dati ang mahal. So ngayon dahil sa IMG, so naging affordable ta. So kahit 20 pesos, no, pwede ka na mag-top up sa investment mo. So kapag member ka ng IMG. So ang ganda ng vision, no, new financial industry. So ito na yung mga financial center natin sa iba't ibang lugar no ng mundo. So marami na tayong naturuan, mga OFWs, no. Ito yung sinishare natin na book, The Secret to Saving and Building Your Future. So become your own financial educator, no. So ang ganda ng message na pwede ka pa lang no magiging your own financial educator. So wag mong iasa sa ibang tao, no, sa agent. So ikaw mismo pwede ka pa lang maging educator, na ikaw mag-manage sa sarili mong pera. So through IMG na platform, so sasakay na lang tayo sa system ni IMG. So sabi dito, we are to face a very challenging future especially when it comes to our finances. So based on study, so 2% of Pinoys lang retire comfortably. So ang baba no ng kahit masipag yung mga Pilipino, no, bakit 2% lang no pagdating pagtanda, pag-retire. So 2% lang. So 45% become dependent on their children or relatives, no, 30%. And at charities, so 23% are forced to continue working. So no, walang naipon pagtanda, so walang choice kundi tuloy-tuloy pa rin, no. So mahirap na pag matanda na, wala na tayong time. So mahirap aasa sa mga anak natin. So challenges, so ano yung 4 challenges natin? 4 major areas. So una is uncertain labor market. So automation continues to replace manual labor. So ngayon talaga marami na talagang mawawalan ng trabaho, especially yung mga AI, artificial intelligence. So nabasa ko sa news, no, so maraming maepektuhan, no, lalo ng mga BPO na mawalan sila ng trabaho kasi papalitan na ng automation. So dati nagtatrabaho ako sa Verizon, so yung 5 trabaho na engineer pwede nang trabahoin ng kahit isang engineer kasi may mga automation na. So may mga prompt ka lang na ita-type, so magpo-pull na siya yung mga trabaho ng 5 engineer, so pwede na nga siyang gawin ng isa. So isa yan sa mga kailangan nating paghandaan, no. So kung may trabaho tayo ngayon, so hindi siya secured na habang buhay tayo may trabaho, pwede tayong mapalitan ng computers, no, na automation. Then second is low savings and high debts. So negative impact on retirement. So kung wala tayong ipon, so yung iba, yung solution nila is another problem, no, which is mangutang, no. So hanggang mabaon sa utang, mahirapan ng mabayaran. So pagtanda mo, so mahirap na, wala yung oras yung problema pagtanda natin pag hindi natin napaghandaan. Then third is yung high cost of education. So taon-taon talaga tumataas yung cost ng education natin. So paghandaan natin yan. So anak ko ngayon 6 years old. So mataas na rin yung tuition fee niya. So how much pag mag-college na siya? So isa yan sa paghandaan natin. Then last is increasing cost of living, no? Many have difficulty in saving money for their future needs. So tumataas talaga yung mabilihin, no? So naalala ko dati yung 1,000 pesos, ang dami mo nang nabibili, no, pag mag-grocery ka. Pero ngayon, magkano na lang mabibili mo, no, sa 1,000 pesos. So kinakain talaga ng inflation. So
pag-usapan natin yung mamaya kung paano natin ma-beat yan, yung inflation. So we should control our future. Our future is not in the hands of others. So hindi siya sa employer natin, no, sa bangko, no, kahit sa government. So dapat sa sarili natin, no. So through IMG, matutunan natin yan kung paano. So pag-usapan natin yung importance of building a solid financial foundation, no. So is your house built on a strong foundation? So paano ba natin malaman na matibay yung bahay natin, no? No, kung dumaan siya ng typhoon, earthquake, nakatayo pa ba yung bahay natin? No? So ganoon din sa finances natin. How about your financial foundation, no? What if nagkaroon ng financial crisis, no? Nawalan ka ng income, nawalan ng trabaho, no? Nagkasakit ka, no? Na bankrupt, so namomroblema ka ba, no? So kung namomroblema ka, so ibig sabihin weak, no, yung pagka-build ng financial foundation natin. So paano ba natin i-build, no, para maging matibay yung financial foundation natin? So yung una is increase cash flow, no? Yan yung priority, no? Yung mapataas talaga natin yung cash flow. So, pwede tayong mag-earn ng additional income, no? May side hustle tayo, or bawasan natin yung mga expenses, no? So, kung may mga, I'm sure meron tayong pwedeng mabawas, no, sa mga gastusin. Ang tanong dito is kung ilan ba yung sources of income natin. How many sources of income do you have? Kasi yung mga mayayaman, meron sila at least 3 to 6 sources of income, no? Pag hindi lang sila umaasa sa isang income. So pag nalugi yung isang business, so pwedeng mabawi ng ibang source of income nila. Then next is healthcare. So to provide healthcare when you stop working, especially pag retirement age natin, no, wala na tayong trabaho. So doon natin kukunin yung panggastos natin, mga maintenance, no. Doon natin kukunin sa fund natin, healthcare fund. Then protection. So napaka-importante din yung protection. So what if we die too soon, no? We will take care of our family. So pag nawala yung breadwinner, sino yung sasalo, no? Pag yung family natin sa atin ang maasa sa breadwinner, so kailangan natin ng protection. Then eliminate debts, kailangan mawala talaga yung bad debts, no? So ito yung anay na kumakain, no, ng wealth natin. Then emergency fund. So importante din 'yan para maprotektahan natin, no, yung mga investment natin. So pag mga yung fund na to gagamitin lang talaga natin pang emergency, hindi pwede na gagamitin natin, may bibilhin tayong gustong cellphone. So hindi pwede, pang emergency lang talaga yung hindi natin inaasahan, no. So doon natin kukunin yung fund na yon. Then huli na yung investment. So dati alam ko lang dati investment agad, no. So hindi pala. So dito ko lang din nalaman sa IMG na ito pa lang tamang priority yung sa baba, no, increase cash flow, paakyat, no, like building a house, build it from the ground up para matibay talaga yung foundation natin. So parang defense to, no, na wall para di ka mabankrupt. So kailangan matibay yung depensa natin. So matibay yung cash flow natin, healthcare, no, ito yung solid talaga na foundation. So simple concept siya, so napakalaking tulong yan na practical siya. So matutunan natin yan sa mga workshop, no, mas malalim na discussion. So next is yung X-curve concept. Ano ba tong X-curve concept? So may dalawang line lang tayo, money line and responsibility line. So habang bata tayo, maliit pa yung savings natin, no? Tapos ang taas ng responsibility natin. So habang nag-iipon tayo dito, every peso na iniipon natin, so tumataas yung money line natin, no? Bumababa din yung responsibility line. So yung goal natin is magkaroon ng malaking savings pagtanda natin. So dito, habang bata, ang laki ng responsibility, no? Ano ba yung mga responsibility natin? So food, shelter, no, clothing, education, health. So may mga utang tayo. So ang laki ng responsibility, ang baba ng pera natin, savings.
So hindi siya balance, no? So umaasa lang tayo sa active income. So ano ba yung active income? So active income, ibig sabihin, kumikita tayo pag nagtatrabaho tayo. So pag tumigil na tayo sa pagtatrabaho, so wala na rin tayong income, no? So tayo yung money machine ng family, no? So pag nagtumigil na yung breadwinner, so wala na income yung family. So pagtanda natin, kailangan magkaroon ng transition, no? So from no savings or low savings, lalaki yung savings natin, so bumababa yung responsibility, ma-zero out. So kung may utang ka dito, so nababayaran mo ng utang, nawala na yung utang, so may ipon ka na. Then dito na wala na tayong trabaho kasi matanda na tayo, kailangan may investment tayo, no, na binibuild din para may passive income. So ano ba yung passive income? So habang kahit di ka nagtatrabaho, no, yung pera na yung nagtatrabaho para sa iyo. So kung saan matanda na tayo, so saan natin kukunin yung income? So dito na natin kukunin sa mga investment natin sa passive income. So may dalawang if tayo sa buhay. Yung unang if is, what if we die too soon? So malaking problema yan pag nawala tayo dito sa stage na to, kasi ang late ng savings natin, laki ng responsibility, tas nawala yung breadwinner, so malaking problema yung naiwan, no, na family. So kailangan may protection tayo, no? Ito yung sasalo, no, instant money, may income replacement na kung may malit pa tayong anak, so dito kukunin yun, no, mga education, yung panggastos, pang-araw-araw, so dito kukunin sa insurance, no? Then another if is, what if we live too long? So good news ba yan or bad news? So bad news siya kung wala tayong naipon, no? So ang haba ng buhay natin, so wala tayong naipon. So bad news yan na pagpapasahan tayo ng mga anak natin. So magiging good news siya kung may malaki tayong investment. So pag-aagawan pa tayo ng mga anak natin kasi hindi tayo maasa sa kanila, may sarili tayong income through investment. So kahit mahaba yung buhay natin, so na-enjoy mo yung retirement, no? Kasama, pwede kayong mamasyal, no? Kasama yung buong pamilya kasi meron kang income. May napaghandaan mo siya nung bata ka pa ng build natin. So protection, may investment, no? Living on interest na tayo dito na stage. Then sabayan natin ng healthcare, no? Pag nagkasakit tayo, so dito natin kukunin. Hindi natin magalaw, no, yung mga investment natin. So paano ba natin mapabilis, no, yung money line natin, ma-build yung investment natin? So the rule of 72, rule of money. So sabi dito, 72 divide ng interest, no? Doon natin malaman na kung ilang taon magdodouble yung pera natin. So, sa bangko, less than 1% lang talaga para mabilis lang ma-compute. So then 72 divide 1, so 72 years magdouble yung pera mo. So kung 20 years old ka ngayon, may 10,000 ka, so 72 years pa para maging 20,000, no, pesos yung pera mo. So di na natin maantay yan yung 72 years, no? Baka patay na tayo niyan pag hinintayin pa natin yung 72 years para mag-double yung pera. So kung makahanap tayo ng mas mataas na interest na, for example, at 4%, no, so every 18 years magdo-double yung pera. So kung 20 years old ka ngayon, may 100,000, so every 18 years siya nagdo-double. No, what if nakahanap ka pa ng mas mataas 12% na interest rate? So mas mabilis siya mag-double every 6 years, no? So same age, nag-invest ng 100,000, so mas mabilis every 6 years nagdo-double yung pera. No? So ang difference is 16 times. So dahil yan sa power of compounding, no? So mayayaman, alam nila, no? Dati matagal nilang alam to, so syempre doon talaga sila nag-i-invest sa mas mataas na interest, no? So kung
dati di mo pa alam to, no? So gusto mo safe lang, no? So doon ka lang sa bangko palagi, no, na safe. So pero ang tagal double yung pera. Pero okay naman sa bangko pang ano lang, no, emergency. So dito, no, yung mga lola natin, yung interest rate ng deposit nila, so mataas. So kumikita sila ng malaki, no, dati. Pero ngayon less than 1% lang talaga, no, sa major banks, BPI, Metrobank, BDO. So less than 1% lang talaga yung binibigay na annual, no, interest rate. So kung nagde-deposit ka sa bangko, ang tawag sa'yo is depositor. Kung i-invest ka sa mutual fund, ang tawag sa'yo is investor. So sa pangalan pa lang, so maganda pakinggan yung investor, no, kaysa depositor. So pareho sila nag-i-invest, no, ng 12% sa pag-deposit mo sa bangko. Pagtalikod mo, so i-invest agad yan ng bangko sa mga government securities, commercial papers, no. Same din sa mutual fund. So pareho sila nag-invest at 12%. Pero sa bangko, ang binibigay lang is less than 1%. Kaya ang yayaman ng mga bangko pag pumunta ka sa Makati, makikita mo yung malaking building, no? Mga bangko, no? May BDO, Citibank, sila yung mayayaman, no? So kasi sila yung yumaman dito, ginamit yung pera, pero less than 1% lang yung binigay sa iyo. So pwede pala tayong mag-invest direct, no, sa mutual fund, no? Through stocks, through mutual fund. So 12% na pwede kumita. So next is yung healthcare. Now, what is the best healthcare? So meron tayong dalawang klase, yung short-term healthcare tsaka long-term healthcare. So dati nagtrabaho ako, so Medicard yung healthcare ko dati, no. So kahit may Medicard ako, short-term healthcare, kumuha pa rin ako ng sarili kong long-term healthcare na Kaiser, kasi sa akin nakapangalan to dito. Pag resign ko sa company, so di ko na siya dala kasi sa company lang yon, no. Pag umalis ka sa company, di mo siya dala-dala. So mas maganda pa rin yung may sarili kang long-term healthcare na nakapangalan sa'yo, na kahit saan ka pumunta, sa'yo talaga yan, no. Especially yung long-term healthcare na pagtanda natin, doon na lumalabas yung mga sakit natin. So doon pa walang healthcare, no. Kung gusto naman kumuha, ang mahal na pag late ka nang kumuha. So habang bata ka pa, no, during your productive years, mura pa yung premium natin. So mas maganda, mas bata ka, pagsimula ka na ng Kaiser long-term healthcare. So para ako, kadalawang policy, no. So next year mag-mature na yung isang Kaiser ko. So, ngayong year kumuha ako bago mag-mature yung isa. So, kumuha na ako ng pangalawang Kaiser ko. So investment din kasi yan, di ba? 3-in-1. So, saan mo ba gusto, no, pagtanda mo? Gusto mo ba sa executive, payward, or charity? So, syempre, pag ma-afford natin, napaghandaan natin during our productive years, na pinaghandaan natin, so ma-afford natin yung executive or payward. So, mahirap kung puro enjoy lang tayo, no, di tayo nag-sacrifice nung bata tayo, di natin pinaghandaan yung retirement natin. So dito tayo pipila sa charity. Kung pagpasok mo dito, ubo pa lang, paglabas mo may TV ka na, no. So kung may choice ka, so siyempre gusto mo dito either executive or payward. So sino bang makakatulong sa atin, no? So, who can really help you build a solid financial foundation? A, yung mga bangko ba, broker, sila yung kumikita, no, ng commission na every time na bumibili tayong product, sila lang yung kumikita. Or si IMG. So, si IMG, nababypass na yung middleman, may direct access na tayo sa financial companies, so ma-enjoy na natin yung mga discounts, no? Every time na bumili tayong product, tayo yung mag-enjoy ng discount. So, syempre, yung IMG talaga yung makatulong sa atin. So may ipi-play lang ang video, no, ng benefits pag naging member tayo ni IMG. So ito yung card pag naging member tayo ng IMG. So ipi-play ko lang yung benefits, no. Ang dami ng
benefits kapag naging member tayo sa IMG. So value niya is more than 100,000, no? Pero ang good news is hindi tayo magbabayad ng 100,000. So ang babayaran lang natin kung dito ka lang sa Pinas is 5,500. Kung nasa abroad ka naman, international code ka, so nag-range lang siya ng 8 to 11,000. So sulit na siya, no, sa benefits na makukuha natin. So become your own money manager, no? So masimulan mo na yung investment, no? Meron tayong mga most 18, Soldibo, no? Mga emergency fund, so makukuha natin sa mga no, Soldibo. So wala yung utang natin through IMG, no? Matutulungan tayo. So cash flow, so pag ginawa natin yung business ni IMG, so magkakaroon tayo ng cash flow, no? So kapag member tayo ng IMG, so one-stop shop na, no? So meron ka ng direct access sa healthcare, insurance, investment, no? So hindi dadaan sa agent. So tayo na mismo, no, yung agent sa sarili natin. So 3 E lang 'yan as a summary. So unang E is education. So we provide the knowledge. So pag natuto tayo, marami tayong mga nakita natin kanina, mga workshops, no? So execute natin. So useless yung theory kung wala siyang products. Kailangan execute, no? Yun yung importante, yung execution. We provide a platform to execute the knowledge. So may access tayo ng products. May partner na si IMG ng mga financial product. Then, yung pinakamaganda is entrepreneurship. So natuto tayo, na-execute tayo. So i-share natin. Habang sinishare natin sa iba, so kumikita tayo habang natututo tayo, we learn, then we earn also at the same time pag naging member tayo ni IMG. So time to take action, no? Partial financial checkup. So become an IMG member, no? And enjoy the amazing benefits and start earning. So the future is in our hands. So sa atin talaga, make money, save money, grow, protect. So we should become our own money manager. So wag natin iasa sa iba. So understand how money works. So pag naintindihan natin, so make money work for us. So sabi dito, financial independence is a decision. So decision talaga, no? It's not a dream. So kung ano bang decision na gagawin mo ngayon, so may impact yan, no? In the future. So most people don't plan to fail, they just fail to plan. So importante talaga yung pagpaplano. So ito na yung mga naturuan natin, no? Mga uniform personnels, teachers, so OFWs, mga seaman, no? Seafarers, millennials, no? So no matter what our excuse is, no? So kung ayaw mo talaga, marami ka talagang excuses, no? So pag gusto mo, so may maraming paraan din, no? So we will eventually retire and stop making active income. So kahit anong excuse mo ngayon, so every year talaga tumatanda ka, so mawala, titigil talaga yung income natin. So ikaw pa rin maghihirap, no? Kung puro excuse ka ngayon, so ikaw pa rin, at the end of the day, ikaw pa rin yung magsasacrifice, no? Magsasuffer pag wala kang ginawa, no? So wag nating hayaan, no, na masama tayo dito na 80% na seniors who have no retirement fund. So kawawa yun, no, na wala kang sariling pera na kahit panggastos, pangkain mo lang, wala kang pera, no? Mag-aantay ka pa na bigyan, no, ng pera ng anak mo. So we need to take action now. So ngayon, wag nang patagalin, no? So alam mo na, if not now, so kailan ka magsa-start, no? Kung hindi pa ngayon, no? So be with the group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save, no? Kung puro chismis lang yung ginagawa, yung kamakasamahan mo, so palitan mo na yung kasama, no? Yung mga kaibigan mo. Doon ka na sa community na mahilig mag-invest, mag-save, no? Para may maipon ka. So IMG's mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way, no? So merong iba nagsisave pero gagastusin din, no? So dapat nagsisave ka para sa future mo, no? Para sa next generation.
So sabi ni Warren, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. So gusto nyo ba yon na puro trabaho ka lang, no? So syempre, maghanap tayo ng paraan na may gagawin tayong iba, no? Kung yun pa rin yung ginagawa natin araw-araw, so walang magbabago, no?